Magandang umaga po muli. Magandang malamig na panahon. Sa malamig na panahon, nalalapit na po ang ating pag-alala sa pagsilang ng ating manunubos. No? So maraming masaya dyan. May mga tumanggap na ng bonus dyan. So, masaya ang Pasko nyo. Yung wala namang bonus, magsaya pa rin kayo dahil ang kasayahan ng ating tatalakayan sa magang ito, the real reason for rejoicing. Kung maalala po natin, may mga panahon sa pangangaral natin ay tinalakay natin about the gracious call. No? Ang pagtawag ng Diyos sa atin na pinapapasok tayo sa isang the holiest place. No? At ang pagtawag na yon ay upang masumpungan natin ang ating pagiging bahagi sa sambahayan ng Diyos. At sinundan natin ito ng regeneration and the new identity, ng ating identity sa ating Panginoon Jesucristo. So ngayon po, ang ating tatalakayin is about the real reason for rejoicing. Binasa po kanina yung ating scripture reading, which is Psalms chapter 16 and verse 1 to 11. At babasahin ko muli yung verse 11. You make known to me the path of life. In your presence there is fullness of joy. At your right hand are pleasures forever. So makikita natin dito kung paanong pinakikita na yung finding refuge and security is sa Diyos lang natin makakamit. No? At in-emphasize dun sa mga talatang ito na yung kahalagahan ng paglalagak po ng ating tiwala sa Diyos ay magdadala sa isang buhay na unshakable joy. Mayroong unshakable joy na even in the midst of trials, sufferings, and problems, there is that unshakable joy nararanasan po ng mga anak ng Diyos. So, nandun yung securance, the inheritance, that trusting God's guidance would bring eternal pleasure. Pag sinabing eternal pleasure, hindi yung fleeting. Pag sinabing fleeting, panandalian lang, madaling mawala. Para nakabase yan sa mga circumstansya, mga nakikita natin, pag nag-iba na, nawawala na. Pero yung hindi na si-shake, unshakable joy, even in the midst of trials and sufferings. Laging nandun yung joy. At yun ang ating titingnan. No? At binasa kanina, babasahin kong muli yung Luke chapter 10 and verses 17 to 20 dito sa aking English Standard. Ang sabi po, the 72 returned with joy, saying, Lord, even the demons are subject to us in your name. And I said to them, I saw Satan fall like lightning from heaven. Behold, I have given you the authority to tread on serpents and scorpions and over all the power of the enemy, and nothing shall hurt you. Nevertheless, do not rejoice in this, that the spirits are subjects to you, but rejoice that your name are written in heaven. Let's pray. Panginoon Diyos, muli kaming dumudulog sa inyo at dumadalangin na samahan kami sa oras pong ito ng aming pamamahayag na iyong salita at sa aming pakikinig. Naway sakupin kami ng iyong biyaya, gabayan kami ng Santong Espiritu, buksan ang aming mga pangunawa, pasiglahin ang aming mga puso sa pakikinig. Huwag mong ipahintulot ang mga magiging sagabal, hadlang, upang hindi kami makasumpong ng biyaya mula sa iyong mga salita. Kaya Panginoon Diyos, balutin po ng iyong presensya ang bulwagang ito. At samahan po ninyo ang magpapahayag, tulungan, turuan, ilagay ninyo ang iyong mga salita sa kanyang mga labi at ang maipahayag ang inyong mga katotohanan. Samahan niyo po kami sa oras pong ito. Ito pong aming dalangin sa tanging pangalan ng Panginoon Jesucristo. Amen. A real reason for rejoicing. Napakahalaga mo nating
laman ang mga katotohanan ito. Sapagkat hindi natin maitatanggi na the most common reason of our rejoicing is accomplishment. Mostly, pagka nagtatagumpay tayo sa ating mga endeavors, masaya tayo. At yung kasayahan na ito ay panandalian lang. So titingnan natin itong mga bagay na ito dito sa karanasan ng mga alagad ng ating Panginoon Kristo at titingnan natin ano ba ito? Ano ba ituturo nito sa buhay natin bilang mga mananampalataya? Sapagkat tayo patuloy na lumalakad sa buhay pananampalataya, marami tayong ginagawa para sa Panginoon, titingnan natin saan ba nakatutok yung ating kasiyahan? Saan ba natin nilalagak yung ating kagalakan? So atin siyang titingnan in the experiences of these disciples. Mapapansin natin sa ating binasa ng ating Panginoong Kristo ay humirang ng 72, sa ibang salin is 70. At ito'y kanyang inatasan, send out, na dalawahan. Sa mga paglalakad pala, dalawahan talaga. Hindi pwedeng single lang eh. Paano kung single kang bumabiyahe, lalakad ka, bibisita ka ng, mabisita mo yung babae, mahirap yun. Kailan dalawahan kayo lagi para walang tukso na mangyayari. So, dalawahan silang inutos. Sinugo ng ating Panginoon Kristo. In fact, mapapansin natin, yung pumirsa, appointed 72, and send them on ahead of him, 2 by 2, in every town and place where he said was about to go. At tingnan natin yung kanya sinabi. The harvest is plentiful, but the laborers are few. So meron siya rason. Bakit siya sinugo? They have to spread out the gospel of the kingdom of heaven. At meron siya mga sinasabi pa. Yung kanila, healing the sick. At sa doon sa pangangaral, pagbabahagi, patungkol sa kingdom, they are to heal the sick. And of course, pag sinabing heal the sick, kasama dito yung pagtaboy ng mga masamang espiritu na sumasakop sa mga tao during the time. No? Pero pansinin din natin, meron siyang sinasabi na masabi niya, sinugo ko kayo. Tandaan niyo, sinugo kayo para mga tupa in the midst of wolves. So merong risk. Doon sa kanilang paglakad, merong risk. Meaning, they may experience rejection. And in fact, meron sinasabi, pag inireject kayo, ipagpag niyo, kahit yung mga alikabok niyo, ipagpag niyo, bahala na ang Diyos sa kanila. Tatanggapin nila. Din sinabi ng Panginoon yung mga bagay na, woe to you, ganyan, marami siyang sinasabi. Pero sa madaling salita, yung sinugo niya, nagkanya-kanya lakad ito eh. Hindi naman ito sama-sama 72, sama-sama. Imagine mo kung 72, papasok sa bahay mo, puno bahay mo. Kulang makain. Lalo sa panahon natin ngayon. So, yung 72, hiwa-hiwala yung lakad nito. Dalawahan. Pero nung mag-report sila, kasama-sama sila. Makikita natin, yung 72 nagbalik, nag-report sa ating Panginoon Kristo. Ang sabi ito, the 72 return with joy, saying, Lord, even the demons are subject to us in your name. So mapapansin natin dito yung disciples' experience. Ano yung na-experience ng mga disciples? Nung kanilang paghayo, they had experienced God's power. Na-imagine natin umalis sila, naranasan nila ang kapangyarihan ng Diyos. Itong 36 pairs na ito, na-experience nila ang kapangyarihan ng Diyos. Ang sabi, even the demons are subject to us. Sarap ng pakiram doon. Imagine mo, ordinaryong tao ka, na itaboy mo si Satan. Pero mapapansin natin, saan lang? In your name. So ito yung mapapansin natin. Una, nang magbalik yung mga disciples, nag-report sila, they're recounting the power na kanilang naranasan. Sinasabi nila, tuwang-tuwa silang kinikwento yung kanilang karanasan. Even demons, yung kanilang power over demons. Lord,
Even demons are subject to us. Naalala ko nung araw, bagong-bago kami. Nag-Bible study kami sa simbahan, biglang may pumasok. Parang inaalihan ng masamang espiritu. Kasama pa natin, dati nating kasama na ninervyos siya nung makita niya yun. Tapos, sabi niya, pag-pray natin. Ang bilis namin sa pray. Ganun, tainit kami ng araw. Patong ka ng kamay, pray. Yung pala, hindi naman inalihan ng masamang espiritu. Yung pala, depressed. Marami pa ng problema kay ganun ang damdamin. So minsan, pero masaya tayo pag nakita mong lumalaya. Enjoy tayo doon sa panandaliang kagalakan na naranasan. So dito, mga alagad, naranasan yung kapangyarihan ng Diyos na itaboy nila yung masamang espiritu. So, ito yung nagbigay sila ng sigla, nag-report agad sila sa Panginoon. Yung kanilang karanasan. Pero pansinin natin, yung source of power. Dapat maintindihan natin ito. The source of power, their authority and power and success came from the name of the Lord Jesus. Kaya sa atin, isipin natin mabuti ito. Sa ating mga naglilingkod sa Panginoon, baka mamaya sumubra na tuwan natin, yumabang na tayo, nataboy ko yung ganito, nagawa ko yung ganito. Pero lagi nating isipin, yung power na nagbigay sa'yo ng katagumpayan should come from the Lord. Laging sa Diyos galing yon, hindi yun sa'yo. So naranasan ng mga alagad, nakita nila yung authority and power and success, galing lamang sa ating Panginoong Kristo. Everything, victory always come from God. Then ano pa makita natin? Maunawaan natin yung kahulugan ng kanilang karanasan, their experience. Sapagat itong karanasan nilang ito, it demonstrates God's working power against demons. God's working power. Ito yung naranasan nila. The first missionary work ng mga alagad, bago lang sila, pinili lang sila. Pero naging matagumpay sila. Because of the Lord Jesus Christ. Because of God's power. Nagiging matagumpay yung kanilang misyon. Kaya masaya sila. Siguro dating lang, kung ini-imagine ko yung galak nila, Lord, nataboy namin yung masamang espiritu. There is that proud feeling. Pero mabuti lang, may balik because of your name. Dapat ganun, no? So makita natin, doon sa kanang kagalakan, there was a correction na ginawa ng ating Panginoon. There was that correction. Pansinin natin. He was redirecting the joy of these disciples. Para pinihit ng Panginoong Kristo, saan ituon yung inyong kagalakan? Ang sabi sa 10:18 and 20, and he said to them, I saw Satan fall like lightning from heaven. Behold, I have given you the authority to tread on serpents and scorpions and over all the power of the enemy, and nothing shall hurt you. So makikita natin, binigyan sila ng authority. At tandaan natin mga binabanggit dito are venomous. Makamandag ito, serpents, scorpions, lalo na sa mga lugar ng mga disyerto, makamandag ang mga scorpions dyan. At lalo na yung power of the enemy. So talagang mayroong laban doon sa lakad nila. Pero sinabi ng Panginoon, walang mananakit sa inyo. Walang makapanakit sa inyo. So they have that yung tiwala nung lumakad sila. Dahil wala makapanakit Pero itong makikita natin, nevertheless. Ano ba Tagalog ng nevertheless? Subalit, bagamat, no? Gayon paman, no? Yung mga maraming kahulugan, nevertheless. Nevertheless, do not rejoice in this. Huwag kayong magalak dyan.
Huwag kayong magalak na natapakan niyo ang mga venomous things na yan. Yung mga makamandag na yan. Huwag kayong magalak na naitaboy niyo ang masamang espiritu. That the spirit are subject to you. Saan niya binaling yung fleeting rejoicing ng kanyang mga alagad? Ang sabi niya, rejoice that your name is written in heaven. Yung pala yung source ng tunay na kagalakan. Your name is written in heaven. Kaya church, yung ating mga attendees, yung mga regular attendees natin, ito pakinggan ninyo. Ang hamon natin. Your name is written in heaven. Pasalamat tayo sa Diyos. Sa gitna ng maraming makamandag sa mundong ito, araw-araw maraming makamandag na mga bagay na maaring magdala sa atin sa kapahamakan. Pero kayang mapagtagumpayan dahil sa ating Panginoong Jesucristo. And we have all the reason to rejoice because our name are written in heaven. Being a part of the body of Christ, being a part of the household of God, you have all the reason to rejoice. Sama na kayo sa sambahayan ng Diyos. Huwag na kayong mahiya. We are a family and we have all the reason to rejoice. So, pansinin natin ito. Dito sa bagang ito, nang itinama ng ating Panginoong Kristo, yung kanilang kagalakan. Una, the fall of Satan. Nahulog si Satan like lightning. And of course, ang ating Panginoong Kristo, nakigalak dito. Hindi na maibig sabihin ng Panginoong Kristo, tampay kayo, okay ka. Parang hindi natuwa ang ating Panginoong Kristo, but nagalak din ang Panginoong Kristo because it is a major victory. No? Ito ay isang malaking katagumpayan. Defeating the enemy. No? So, makikita natin yung pagkatalo ni Satan. Then, there is yung pinakita niya, the true joy as against doon sa fleeting joy of success. The true joy and the fleeting joy na dala ng success. Panandalian, pansamantalang katagumpayan. So, the Lord Jesus Christ redirects their joy from their achievements. Di ba? Marami tayo, pag achievement natin, masayang-masaya tayo. Pag nagtagumpay ka, yung sinasabi ko kanina, pag ginagawa tayo para sa Panginoon, nagtagumpay tayo, masaya-masaya tayo. Minsan, we had the feeling of being proud. No? Na tagumpay tayo. Nung araw, karanasan ko yan eh. Kasi galing ako sa buhay na napakagulo kong buhay ko nung araw, nung kabataan. Sama-sama, yung pintungan ni Pastor Dwig, ganun din siya eh. May gamit pa sila mga pero ako hindi ko sinubok yung paninigarilyo. Pero malakas akong uminom. Nung binago ng Diyos ang buhay ko, nag-attend ako sa gawain, maraming sumama sa akin. Yung mga kainuman ko. Sumama lahat yan, umatin sa church. Sabi ko, proud na proud ako. Dinala ko, ako nagdala niyan sa church. Ang yabang ko, ako nagdala niyan. Ako nagdala ng mga yan, mga kasama ko yan. Sumama sa akin lahat sa church, ang yabang ko na. Marami na akong, akala ko ako. And eventually, wala din sila. Dahil ako pala nagdala, hindi ang Diyos. So, itong panandalian kagalakan, ang dami kong dinala. Kasi nung mga challenge ng araw, magdala kayo, mag-invite kayo, dalhin nyo sa church. Pag nakapagdala ka ng 5, okay, masaya na. And sometimes you're proud. Nagmamalaki tayo. Marami. Minsan, nagpa-contest pa eh. Sinong maraming dala? Ang taasan yan. Ang dami, ang yabang ng mga kapagdala ng marami. Pero nawawala. Bakit? Kayo ang nagdala eh. Hindi naman ang Diyos ang nagdala niyan. Tandaan natin, we can bring people in the church, but only God can fill people with Christ. So, huwag natin pagyabang. Ang kailangan natin makita, yung ginagawa ng Diyos. So, dito nakikita natin, yung panandaliang tagumpay ng mga alagad was being redirected na ating Panginoong si Kristo. They joy from their achievements. Binago ng Panginoon to a greater
reason. So mas mainam na dahilan. Ano yun? Their eternal salvation. Fleeting lang sa panandali ang kagalakan niya. Kaya pinakita ng Panginoon Kristo, ito yung dapat na makita ninyo. Yung inyong eternal salvation. So, pinakikita ng Panginoon Kristo na para sinasabi niya sa kanyang mga alagad, rejoice because of your identity. Anong identity? As being saved citizens of heaven. Yung pala yung dapat kagalakan natin. The source of real rejoicing is you know that your identity as a person saved, being citizen of heaven. Hindi lamang doon sa mga ability to do powerful things na kaya natin. So itinuro ng Panginoon Kristo ang tunay na rason para matuwa. The deeper and lasting joy. You have received God's grace. Yun ang ginawa ng Panginoon. So tayo, as a church, okay, matuwa tayo sa mga kagalakan. Matuwa tayo doon sa mga achievements natin. Hindi natin inaalis yan na matutuwa tayo dyan. Diba, ang lagi nating tanawin, yung mas malalim na kahulugan ng mga kadumpayan na magdadala ng tunay na kagalakan. And that is, we are a saved people and we are saved inhabitants of heaven. Dapat yun ang magiging kagalakan natin. Church. Kaya nga, pinakita ng ating Panginoon Kristo yung good news. Their names are written in heaven. And of course, that signifies their inclusion in the community of God. Yung pala yun. Inclusion in the community of God. Naging kabahagi ka ngayon sa sambahayan ng Diyos. Lagi ko sinasabi, there is no such a thing as an isolated Christian. You have to be part, you have to be included in the household of God. At ang household of God is the church. Kaya nagcha-challenge tayo sa lahat. Huwag kayo mahiyang maging kabahagi ng iglesia. Sapagkat pagbalik ng Panginoong Jesucristo sa kanyang muling pagparito, ang kukunin niya iglesia. Yun yung kanyang bride. So, we have to be part of that body, which is the church. Be a member of a church. Be included in the church. You have to be included in the community of God. At makikita natin yung eternal life through faith in the Lord Jesus alone. So makikita natin ito. Kaya nga yung pinakasentrong mensahe na makikita natin dito sa pinakita ng ating Panginoon in redirecting the joy is the ultimate blessing. It's being part of God's eternal kingdom. Tayo. Ito yung pinaka-malalim at nakakagalak na blessing. Being part of God's eternal kingdom. Diba? At ito'y gasa, hindi ito sa sarilinting pagsisikap. Ito'y si gift. Regalo ito ng Diyos. Hindi ito na ani natin because of our kagalingan. Hindi tayo magaling sa harapan ng Panginoon. Kaya lang tayo naging magaling sapagkat sinamahan tayo ng Panginoon. Kaya minsan nga ang Kristiyano, believe na believe it. Hindi ako mahuhulog sa kasalan. Bakit? Nakahawak ako sa Panginoon Jesus. I'm holding fast to the Lord Jesus Christ. I will not fall even into the deepest temptation in life. Hindi ako mahuhulog. Bakit? Nakakapit ako sa Panginoon Kristo. Wrong! Huwag mong gamitin yung nakakapit ka sa Panginoon Kristo because there is the tendency na makabitaw ka. Let the Lord Jesus hold you. Siya ang hahawak sa iyo.
Huwag kang humawak sa Kanya. Hayaan mong hawakan ka ng Panginoon Kristo because there is that assurance, hindi ka mahuhulog. Kaya huwag kang umaasa doon sa mga panandalian lang. Hindi sa sarili nating mga kagalingan, hindi sa sarili nating mga kalakasan, but it's the strength na binibigay ng Diyos sa atin. So we have to have that rejoicing because we are part of God's eternal kingdom. It is a gift of grace, not by our own effort. Yun ang dapat natin tandaan. No? So, binago. We accept these disciples experience God's grace and mercy. Pinili sila. So, sa dami nitong mga alagad sumusunod sa Panginoon Kristo, napili yun 72 or the 70. So, they were being chosen by grace and mercy. Sila yung pinili talaga. Hindi sila nag-apply. But they were chosen because of grace and mercy. They were chosen and they are being predestined. Yung kanilang katagupi at sila talaga tinawag, pinili, at itinalaga ng Diyos sa pamamagitan ng biyaya, hindi sa kanilang mga pagsisikap. No? So, nakikita natin yung pagtuon doon sa biyaya ng Diyos. Sinip yung kanilang pananaw, no? Pinihit para iba ang makita nila. So, mayroong mga tanong Minsan, baguhin natin yung tanong. Ang tanong kasi, what I can do for God? Ano ba yung kaya kong gawin para sa Panginoon? Yun ang madalas tanong natin sa ating pagmiministeryo. Ano pa ba ang pwede kong gawin para sa Panginoon? Baguhin natin ang tanong. Ang tanong natin, what God has done for us? Ano pag ginawa ng Diyos para sa atin? At pag naunawaan natin ang ginawa ng Diyos para sa atin, din doon lalabas yung response natin. Tayo ang magpapakita in response to what God has done for us. Ano pag ginawa ng Diyos para sa atin? Doon tayo mag-response. Huwag nating isipin, ano ba pwede kong gawin para sa Panginoon? Parang gusto mong gawin sa sarili mong kaparaanan. Gusto mong gawin sa sarili mong kakayanan. No. You have to ask, anong ginagawa ng Diyos para sa buhay ko? And then, sa ginawa ng Diyos sa buhay ko, then doon ako mag-response. Dapat ganun makita natin sa buhay natin. No? We experience God's grace and mercy. Yun ang ginawa ng Diyos. And because of that God's grace and mercy, we respond in obedience and full commitment para sa Panginoon. Yun ang dapat nating gawin. So makita natin the foundation of joy. Basahin ko muli. The 72 returned with joy, saying, even the demons are subject to us in your name. And he said to them, I saw Satan fall like lightning from heaven. Behold, I have given you authority to tread on serpents and scorpions and over all the power of the enemy, and nothing shall hurt you. That's what the assurance. Nevertheless, do not rejoice in this, that the spirits are subject to you, but rejoice that your names are written in heaven. So there is this eternal, there is this foundation of joy. Ano yon? The eternal salvation and the eternal security. Ang walang hanggang kaligtasan at ang walang hanggang security. Ano ba yung Tagalog sa security? Ha? Hindi yata pa. Ha? O basta security. Mayroon kasiguraduhan. No? So sabi niya, rejoice because your salvation is a done deal. Ginawa na ng Diyos yan. Tinapos na ng Diyos ang kaligtasan mo. Magalak ka. Church, magalak tayo. Tinapos na ni Kristo sa krus ng Kalbaryo ang ating kaligtasan. Kahit may mga pagkakataon na dinadaig tayo ng kasamaan. We fall into sin, pero pansamantala lang yan. Dahil tapos na, iniligtas ka na ng Panginoong Kristo, nahulog ka man sa kasalanan, repent, magbalik ka sa Panginoon.
Kasi ligtas ka na eh. Ang kaligtasan hindi nawawala. Kasi kung nawawala kaligtasan, noong araw, pagka nagawang kasalanan, binubura ba ng Panginoon yung pangalan mo sa Book of Life? Pag nagbalik ka, sulat uli. No. Ang kaligtasan hindi na nawawala yan. It is a done deal. Although sometimes, nananaig ang kasamaan, tinatalo tayo. Hindi natin nakukontrol yung mga sarili natin. Talagang pinapatulan natin minsan eh. Alam naman natin, there's that remnant of sin in us. Hindi naman tayo perfecto. Naghahanap lang niya ng opportunity na makalabas. Pag pinatulan natin, ayun na. We have to resist the devil within us. Kaya nga yung laban natin yung digmaan natin, tayo sa sarili natin Nandito yung digmaan Yung sa labas, okay lang yan. Ang pinakamahigpit na laban ng isang Kristiyano, yung sarili. So kailangan, meron tayong self-control. At huwag tayong mag-alala. Kung mahulog man tayo sa kasalanan, magsisi tayo, bumalik tayo sa Panginoon, because our salvation is a done deal. Hindi na yan mabubura. Even the greatest accuser, Satan, the greatest accuser, hindi niya tayo burahin ang pangalan natin sa aklat ng buhay. It is written in the book of life. So, kailangan makita natin yung soberanong paghirang ng Diyos, yung pagtalaga ng Diyos sa atin. Pinili na tayo ng Diyos Yung 72, pinili yun Kaya sila nagtatagumpay, sinamahan sila ng Diyos Nagtagumpay sa laban sa kasamaan. Inapakan lang yung mga venomous na mga bagay na yan. At nagtagumpay sila. Why? Because Christ has already. Umiral na ng kabisaya ko. It's already done. Yung God's sovereignty and predestination, yung ating kagalakan, nakaugat yan doon sa soberanong kapangyarihan ng Diyos, yung soberanong pagpili ng Diyos. Pinili tayo, church. Pinili ka. Pinili tayo sa kaligtasan. Kayo kung nagdududa pa kayo, mag-isip-isip kayo. Isipin nyo, pinili kayo ng Diyos, kayo nandito At dahil pinili kayo ng Diyos, nakasigurado kayo na natala na ang pangalan nyo sa aklat ng buhay. But you can stand doon sa reality ito. Your identity with Christ. Importante. Tinawag ka, sabi ko nga gracious calling, and then you are regenerated, and you have that new identity, and then your identity is you are a child of God, you are a follower of Christ, and you are a Christian. And you are a saved person. Ligtas ka na. Di ba? So we have to trust the sovereignty and the predestination of the Lord. Nakaugat yung ating pagiging mananampalataya sa soberanong pagpili ng Diyos. And of course, that is by grace and mercy. Hindi naman tayo dapat kaawaan Hindi naman tayo dapat nakahabakan ng Diyos. Because we're sinners. Pero talagang mahal tayo ng Diyos Pinili tayo. At yung mga pinili ng Diyos, nagre-response yan. Sumusunod yan sa Diyos. Kaya yung mga ayaw sumunod, baka hindi napili. Antayin lang natin. May panahon sila. May panahon ang Diyos para sa kanila. Let us not judge these people. Huwag natin sabihin, wala na pag-asa yan. No, hindi natin masasabihin. Darating ang araw. Makasumpong sila ng biyaya ng Diyos. Mabago din sila dahil sila ay pinili ng Diyos. Hindi tayo ang pipili. Ang Diyos ang namimili. Remember yung sinabi ko? We can bring people to the church, but only the Father can bring Christ to the life of person. Kaya ngayon, mabigat nga ngayon panahon natin. Yung mga churches ngayon, yung kanilang evangelism, their desire, their purpose is to bring people to the church. May dadalhin lahat. Sabihin pa, magdala kayo ng mga bisita. Punuin natin yung mga upuan. Punuin natin yung mga upuan na yan. Lilihans pa yan. So, maghahatot ngayon ng tao. Tuwan-tuwa naman yung mga leaders na church sa dami ng tao. Pero, hindi natin alam kung yung mga puso ng tao niyan ay may Kristo. But, chosen people, by the grace and by the sovereignty of God, napili tayo
Kaya tayo nandito. Every Sunday nagkikita tayo. We are chosen. We are predestined to be God's people. So yun ang challenge natin. Huwag kayong mahiyang lumapit sa Panginoon. Huwag kayong mahiyang maging kabahagi sa katawan ng Panginoon. Be a part of the body of Christ. Kasi pinili ka. Parang sabi nga meron ako nakausap. Kristiyano na raw siya. Nanampalataya ako sa Panginoon Kristo, Kristiyano na ako. I believe in the Lord Jesus Christ and I am a Christian. Tapos sabi, magpabautismo ka na. Hindi na. Basta ako, ligtas na ako. Naniwala ako kay Kristo. Magpabautismo ka. Ayaw talaga. How come you become a Christian and you don't want to be baptized? Di ba? Maliwanag yung sabi naman. Preach the gospel. Make disciples, baptizing them. Pagkatapos mo maging disciples, you believe in the Lord Jesus, you have to undergo baptism. But ayaw mo. And then you claim to be a Christian. You claim to be saved person. If you claim to be a saved person, magpabaptismo ka. Yun ang kailangan. So, mahalaga ito. You are chosen, you are predestined to be a child of God, then you have to undergo all these things. You have to be part of a church of God. Parte ka sa iglesia ng Diyos. Yung iba ngayon, huwag tayong mamili ng iglesia. Yung iba, nung araw, yung unang invite sa akin, tawag nila sa akin Kuya Bill, sama ka. Atin tayo sa church. Masaya doon. Masaya yung church doon. Talagang papalakpakan. Nagsasayawan, nasaya daw. Di ba? Nung araw, gano'n ang invite. Sabi, gano'n lang pala. Madali, pumati naman ako. Masyado akong, mapuna. Dahil nga, laking simbahan ako. Nag-sakristan ako. Nag-choir member ako. Sabi nga ng kapatid ko, lagi ka na sa simbahan, baka lumagpas ka sa langit. Hindi pala ganun. Mayroong panahon para sa Diyos. At tinitipon tayo ng Diyos sa iglesia kung saan ipinapahayag yung kanyang salita. Not by emotion. Alam niyo ba yung kaligtasan? Kaligtasan may tatlong bahagi. Knowledge, assent, and trust. That is salvation. That's saving faith. So, kailangan klaro sa atin yun. So, meron tayong pagtanaw doon sa soberanong pagpili ng Diyos at yung katakdaan ng Diyos. And that is by His grace and mercy. Katulad nitong mga sinugo niya ito 72. Napili sila. So we have to have that enduring joy. Pag sinatang enduring joy, yung nananatiling kagalakan. Even sometimes, meron tayong mga failures. Meron tayong mga nararanasang mga hindi natin gusto sa buhay. Hindi natin mga ini-expect. But still the joy. There is that enduring joy. No? Yung pag-ultimate victory natin against Satan's, kailangan matatag, matibay na nakakaugat sa atin, sa ating mga puso. We have to rejoice that Jesus has secured that ultimate victory against sin, against Satan. So we have to have that enduring joy. True lasting joy. Magmumula ito sa ating pagkaalam, doon sa ating pagkakakilanlan kay Kristo. Hindi ba naisip bakit tinatawag tayong Kristiyano? Because of Christ. Tapos sabihin mo, Kristiyano ka, gumawa ka ng mga kalukuhan, at sinong napupulaan? Yung dala mong tao. Dala mong Kristo. Napupulaan siya. So we have, kailangan tumayo tayo sa ating identity being in Christ. No? Kailangan maniwala tayo dun sa finished work ng ating Panginoon Kristo. Hindi dun sa ating mga temporary accomplishment. Accomplishment, temporary lang yan. So, ano ito sa atin ngayon? No, kailangan makita natin, paano ito sa Kristiyano nating pamumuhay ngayon. Mahalaga makita natin how to cultivate this lasting joy. Paano ba natin pasisiglahin? Paano ba natin payayabungin itong lasting joy na ito? First thing, we have to anchor the joy in Christ.
iangkla natin sa ating Panginoon Kristo yung kagalakan natin. Huwag nating ibase yung ating kagalakan doon sa mga circumstances, doon sa mga accomplishment, but we have to anchor that joy on the knowledge of our salvation. Doon natin i-anchor. Sa pagkaunawa natin sa ating kaligtasan, sa pagkaunawa natin sa siguradong lugar natin sa kaharian ng Diyos. Sigurado na. Siguro doon magkakapitbahay tayo. Kung sama-sama tayong kukunin, pagbalik ng Panginoon Kristo, kukunin tayo, magkakakilala naman tayo rin, magkakapitbahay rin tayo rin. Tayo-tayo rin sa finals. Kung magpapatuloy tayo sa Kristiyanong buhay. Kung magpapatuloy tayo lumalakad na nakasalig ang ating mga buhay sa ginawa ng ating Panginoon Kristo. Pero kung hindi doon natin sinasalig ng ating mga sarili, we have the tendency, pagdating doon, hindi tayo makita. Pero kinalungan, baka mamaya nandun na tayong lahat, hinahanap niyo ako, hindi niyo ako makita. Paglingin niyo sa baba, andun pala ako sa baba. Bakit? Hindi pala ako namuhay ng tama. Inaasahan ko makikita ako dun sa kasama dun sa mga naligtas. Wala pala ako ron. Bakit? Hindi ko sinalig ang sarili ko sa ginawa ni Kristo. Nagtitiwala ko sa sarili kong kakayanan. So that would be a problem. You have to trust in the work and finished work of our Lord Jesus Christ and His person. No, we have to anchor our joy in Christ. To cultivate that lasting joy, anchor your joy not on accomplishment and circumstances, but in the work and person of the Lord Jesus Christ. Doon natin i-anchor. Another thing, para ma-cultivate natin yung lasting joy, we have to recognize the work of God. We have to continue. I-involve natin ang ating mga sarili on the spiritual harvest. Ito yung spiritual harvest. Magdadala tayo, tama, magdadala tayo ng tao. But you have to share Christ. You have to share the gospel of Christ. You have to share the salvation of Christ. Dalhin natin sila. And pray, of course. Huwag natin silang dalhin na, punta tayo ron. Naalala ko nung araw. Nung nasa dati tayo. Matutuwa ako pag nakikita yung musician, tuwa ako sa mga musician, gagaling. Tugtog talaga. Bigay na bigay, todo. Pagka word of God na, nasa likod lahat. Nagkawala ng tao sa gitna. Nawawala ng tao sa harapan. Ang lahat nandun sa likuran. Kwentuhan sa likod. Paano pagod na pagod? Pagbibigay ng kanilang sarili sa pagtugtog talaga. Pa-drummy talagang grabe pumalo. Pagsalita na ng Diyos na, wala ng palo. Ang kaganyan, sa likuran ng church. Nung araw yun. Pero ngayon, iba na tayo. Pag kumakanta tayo ng hymn, sarap sa pakiramdam. Nanunuot sa puso. Yung mensahe ng salita, ramdam mo yung presensya ng Diyos. Kaya importante ito, we have to recognize the work of God. We have to continue to be involved in spiritual harvest, knowing that God's power is working through us. Tayo yung ginagamit ng Panginoon ngayon. Yung ating mga witnesses, yung witness natin sa mga tao, makikita tayo. Yan, may nag-share dito dati. Makikita, hindi ka na magsasalita pag nakita ng tao kung ano ka. Makikita, ito yung dati kong kasama, bago na. Binago na pala ni Christ. Kaya makikita nila, totoo ka. At makikita din nila, susunod sila sa iyo. Ipaliwanag mo na ang nangyari sa'yo, kagagawa ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo. We have to be part and be involved in the spiritual harvest. Dahil sa mga gagawin natin, ang magbibigay kakayanan ay ang kapangyarihan ng Diyos. Pangatlo, to cultivate lasting joy, trust in God's ultimate victory. Magtiwala tayo sa ganap na pananagumpay ng Diyos. Kahit sa panahon na natatalo tayo, sa panahon ng mga sufferings, always know that Jesus has already won the war. Nanalo na si Kristo. Kahit matalo tayo, alam natin yung ating Panginoon nagtagumpay na. So, we have to have that life na nakasalig sa ating Panginoon Kristo. Kaya church, may challenge.
challenge natin sa ating buhay na yun, marami tayong achievements, okay yun. You have to have that joy, that happiness sa pananagumpay natin, but always have that lasting rejoicing. Your name is written in the book of life. Amen? Let's pray. Panginoon Diyos, maraming salamat po. Salamat sa pagkakataong mo sa bawat isa sa amin na mapakinig ng iyong mga salita. Naway, patuloy kaming gabayan ng mga aral ng iyong mga salita. Sa tuwinang kami nakakarinig ng mga pangangaral, naway lalong tumibay, lumalim ang pagkatayo namin, ang pagkahawak namin sa iyong mga aral at katotohanan upang sa mga karanasan namin sa buhay, masaya man, malungkot man, hindi mamawala ang aming kagalakan. Kaya salamat po sa inyo, Panginoon Diyos. Pinupuri ka namin sa iyong kabutihan loob. Ito pong aming dalangin sa tanging pangalan ng Panginoon Kristo. Amen.